Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat dahil binigyan niya tayo ng bagong araw, ng bagong linggo. Napakarami natin mga pinagdadaanan na pagsubok, suliranin at problema. Minsan tayo ay nalulungkot at nagtatanong, bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito sa akin? Pero kailangan natin tandaan mga kapatid, na pagkabuti-buti mo man, ikaw ay makakaranas at makakaranas ng kabiguan. Pagkatapat-tapat mo man, may darating at darating na masama sa iyong buhay. Dahil kahit na ginawa ng Diyos ang buhay na ito, ang ating mundo, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kabutihan, pumasok pa rin ang masama. Parte ng ating buhay ang pakikiharap at pakikilaban sa masama. Pero tayo ay nagagalak at natutuwa dahil pinadala niya ang kanyang anak si Jesus para puksain ang mga masasamang espiritu ng buhay na ito. Hindi natin kayang mag-isa na labanan ng masama. Si Jesus lang, ang Diyos lang, ang may kapangyarihan magpaalis ng masama. Kaya minsan pa, tayo'y lumapit sa Kanya, tayo'y magpakumbaba at tayo'y magtiwala. Sa mga napakaraming beses na kung saan hinarapan nating mag-isa na labanan ang masama. Kaya naman sa prosesong ito, tayo din ay napasama. Kilalanin natin na tayo ay mahina, na hindi tayo malakas, na hindi tayo perpekto. At sa pagkilala natin sa ating marupok na pagkatao, naway tayo'y pagpalain muli at basbasan ng Diyos. Makitang karapat-dapat na makatanggap sa kanyang banal na katawan at dugo na magpapalakas sa atin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, paloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama,
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming binubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, iyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, sila ang nakinabang. Panginooy, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo, hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayoy naliliwanagan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla-bigla pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumisigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksahin kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit inutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Biglang nag-ingay ang masamang espiritu sa tao. Biglang pinapasingay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Naggilalas ang lahat, kaya sila'y nagtanungan, "Ano ba ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya?" At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw naman po. And blessed Sunday po sa inyong lahat. Keep in mind that I am praying for all of you. Napakarami po ang humihingi ng dasal at dalangin. Pinagdarasal po natin unang-una ang mga may sakit, naway sila'y mabilis na gumaling. Pinagdarasal din po natin ang ating mga kapatid na naghihirap, naghihikahos, nadidepress dahil nangangamba sa utang na kanilang babayaran. At pinagdarasal po natin ang mga nalulungkot, ang mga nawawala ng gana. Mga kapatid, gusto niyo po bang lumakas kayo, magkaroon ng gana, mapuno ng tuwa muli? Makinig kayo sa salita ng Diyos. Dahil kung babalikan niyo po ang kwento sa mabuting balita, ang mga malapit sa ating Panginoon, ang mga nakikinig sa kanyang turo, sa kanyang salita,
maalab daw ang kanilang puso, nag-aapoy ang kanilang kalooban. When you are near Jesus, when you hear God's word, your heart burns with love. Your heart burns with strength. Your heart burns with new life. Kaya nga po, pagpatuloy natin, huwag sana tayong magsawa sa pananalangin, sa pakikinig, at sa pag-uunawa ng salita ng Diyos. Amen? Nung po minsan, pagkatapos kong magmisa, meron pong isang babae ang lumapit sa akin. Sabi niya, Father, pwede ko po ba kayong makausap sandali? Pinaunlakan ko naman po, sinamahan ko yung babae, inupuan ko siya at nakinig ako sa kanyang problema. Sabi niya, Father, problema ko po yung asawa ko. Ano po ba nangyari? Tanong ko po dito sa babae. Kasi Father, nag-iibang reliyon po itong aking asawa. Gusto na pong umalis sa pagkakatoliko. Hindi ko po mawari, hindi ko maunawaan. Hindi ko po alam kung anong problema niya. Magsimula po nung hindi na po siya nagsisimba kasama ko at nakikinig siya dun sa ibang religion, araw-araw po kaming nag-aaway. Araw-araw po kaming nagtatalo. At nalulungkot po ako kasi dahil po dito, hindi po maayos ang aming pamilya. Ano po kaya yung magandang gawin? Sabi po nitong babae. Sabi ko po, alam niyo po bago ko kayo payuhan, tingnan muna natin ano yung naging problema. Bakit lumilipat siya dito sa ibang religion? Ang unang tanong ay, nagsisimba ba siya palagi? Kasi kung hindi siya nagsisimba palagi, baka yun yung dahilan. Nakakita siya ng iba na kung saan dun siya naging regular, nakasanayan niya, mahirap na po siyang ialis doon. Kaya nagsisimba ba siya bawat linggo o kung hindi naman araw-araw? Opo, Father, sabi po ng babae. Araw-araw po kami nagsisimba, daily mass po, every Sunday po kami nagsisimba. Yun po yung isang hindi ko maintindihan. Bakit gusto po niyang lumipat dito sa ibang religion? Sabi ko naman po dito sa babae, baka kung hindi naman po problema yung kanyang pagsisimba, baka problema po yung inyong sinisimbahan. Baka yung pare na nagmimisa, hindi po mabuti at hindi maayos ang kanyang pagmimisa. Baka pinagmamadali po niya yung kanyang pananalangin. Baka hindi po siya marunong mag-sermon o maghumilya. Baka paulit-ulit na lang po yung kanyang pangangaral. Kaya sabi ko po, tinanong ko dito sa babae, kanino po ba kayo nagsisimba? Bigla sumagot po yung babae, Father, sa inyo po. Nagsisimba po kami sa inyo. Sabi ko, nabigla po ako. Sa akin ba? Sabi ko po, sige, pagdadasal ko na lang siya. Nagmadali po akong maghiwalay na lang kami. Pagkatapos po nung pagtatagpo namin, alam niyo po, depressed na depressed ako. Lungkot na lungkot ako. Nagdarasal ako. Sinasabi ko po sa Diyos, Panginoon, ako pala yung naging dahilan. Bakit itong taong ito, yung asawa ng babaeng ito, lumipat sa ibang religion? Nagsisimba sa akin, ako pala yung dahilan. Bakit nanghina yung kanyang pananampalataya? Bakit lumayo siya sa iyo? Bakit iniwan niya ang kanyang pagkakatoliko? Habang ako po ay nagdarasal at nalulungkot, bigla may narinig po akong boses. Parang kinakausap ako ng Diyos sa aking pagdarasal. Sabi ng Panginoon, alam mo, hindi mo naman kailangan sisihin ang sarili mo . Huwag mong parusahan ang sarili mo. Huwag mong bugbugin ang sarili mo dahil dito. Kasi minsan, mayroong mga masasamang nangyayari, hindi dahil ikaw ang may kasalanan, kung hindi dahil sadyang ganyan ang mundo, dahil ganyan ang realidad. Tandaan natin mga kapatid, hindi naman tayo lahat ang may kasalanan ng lahat. Nung tayo'y ipinanganak, nung tayo sinilang dito sa mundo, nandyan na ang masama. Kaya kailangan nating tanggapin na may masamang mangyayari palagi. Mabuti po ang ating intensyon. Sino ba sa atin ang gustong gumawa ng masama? Pagkabuti-buti mo, pagkatapat-tapat mo, pagkasipag-sipag mo, meron at merong mangyayaring hindi mo inaasahan, hindi mabuti at masama. Kailangan natin tanggapin yon. And we should be okay with that. Do not be depressed by the bad things that are happening in your life
and the evil things that will happen in your life. Because that is how our life is. There is evil and bad things are bound to happen. At minsan, wala kang magagawa tungkol doon. Kung hindi, tanggapin mo na lang. Kung paano po, narinig nyo naman sa ating ebanghelyo, ang ating Panginoon, napakahusay niyang nangangaral. Araw ng pamamahinga, ang tinatawag nilang Sabat. It is the day of the Lord. Pero kung saan, araw ng Diyos, sa lugar na kung saan nakikinig sila sa salita ng Diyos, bakit bigla-bigla merong isang tao na inalihan na masamang espiritu, nagwawala? Walang magawa ang mga tao dahil nandun na ang masama, bigla na lang pumasok. Pero anong ginawa ng Panginoon? Hindi po siya nag-alala. Hindi siya nagpanik. Hindi siya nagpaapekto sa masamang espiritu na sumanib sa taong ito. Pinaalis niya. Sa pamamagitan ng kanyang salita, napaalis niya ang masamang espiritu. At yan naman po ang mabuting balita sa ating lahat. Kung wala tayong magagawa sa mga masamang mangyayari sa ating buhay, ang Diyos may magagawa siya. Kaya nga, kailangan tayong palaging lumapit sa Kanya. Kailangan palagi tayong magtiwala sa Kanya. Hindi tayo ang makakapagpaalis sa masamang espiritu. Pinapahayag sa atin ng Ebanghelyo that only God has a power over the evil of this world. And the evil one recognizes the power of God. Subukan mong labanan ang masama, matatalo ka. Kasi kailangan mo ang tulong at grasya ng Diyos para labanan mo ang masama. Kung lalabanan mo ang masama, ikaw ay mapapasama. Kailangan nating aminin na tayo ay mahina. Kailangan tayong manalig na ang Diyos lang ang malakas at makapangyarihan. Ang tanong mga kapatid, ano ba yung mga masasamang nangyayari ngayon sa iyong buhay? Minsan, kayo po mga magulang, di ba nalulungkot din kayo? Pagkabuti-buti nyo naman sa pagpapalaki sa inyong mga anak, nagtataka kayo, bakit kaya lumaking matigas ang ulo nito? Ginawa ko naman ng lahat. Tinuruan ko naman ng mabuting asal. Pero bakit ngayon lumalaban, nagre-rebelde? Nung bata yan, napakalambing. Bakit ngayong nag-teenager, nagkukulong na sa kwarto, ayaw akong kausapin? Marami pong mga magulang ang lumalapit sa akin. Ino-open up yung lungkot. Hindi maintindihan ano ang nangyari sa kanilang mga anak. Meron mga iba, nag-iba yung ugali. Naging bipolar. Hindi maunawaan bakit nagkaroon ng ganyang sakit. Hindi naman pinabayaan sa pag-aaral, pinapakain ng mabuti, sama-sama nagsisimba, nagdarasal, pero bakit bigla-bigla nagkaroon ng ganitong sakit sa pag-iisip? Mga kapatid, yan ang katotohanan. Daraan at daraan tayo sa isang masamang karanasan sa ating pamilya. But we have to offer this bad experience to the Lord. Meron din po mga iba na nakakaranas ng masamang relasyon. Tinatanong sa akin, Father, saan ba ako nagkulang? Sinakripisyo ko naman ang lahat, binigay ko ang lahat dito sa aking asawa. Ilang taon na kaming nagsasama, there are a lot of happy memories. Pero bakit nakaya pa akong ipagpalit? Hindi pa ba sapat yung aking pagpapagod, pagtatrabaho? Ano man ang i-request sa akin, binibigay ko sa kanya. At nung nakita ko, yung babae kung saan ako pinagpalit, hindi naman ganun kagandahan. Sometimes, bad things also happen to our relationships. We did not plan it. We try to avoid it. It just happens because that is the reality. This is our experience. And when we cannot do anything about it, we can only offer it to the Lord. Ganyan din po, di ba? Pagkasipag-sipag mo, bigay todo ka sa iyong pagtatrabaho. You're doing your best. May pangarap ka, nagdadasal ka naman. Ilang taon ka na nag-abroad, iniwan mo ang pamilya mo. Napakasakit na sa isang iglap, mawawala lahat ng iyong naipon. Bakit? Dahil ikaw ay na-scam. Lahat ng pinagpaguran mo, biglang nawala na parang bula. Wala ka naman nilokong tao, pero niloko ka ng ibang tao. These are the bad experiences that happens to our life. And sometimes we cannot do anything about them. We can only offer them to the Lord.
kung paano ang mga iba ay nalulungkot, nagtatanong, Panginoon, bakit kung kailan kailangan ako ng aking pamilya, ng aking mga anak, pinag-aaral ko pa sila, diyan ako magkakaroon ng sakit, o diyan mawawala ang aking asawa ng aking katuwang. Tandaan niyo po ito mga kapatid, bad things happen to our life. And yet, even if bad things happen to us, it doesn't mean that it is a bad life. Magkakaroon at magkakaroon tayo ng mga masasamang karanasan. Mga karanasan na hindi natin gusto. Pero hindi ibig sabihin, pag dumadanas ka ng paghihirap, na ang buong buhay ay mahirap. Bakit hinahayaan ng Diyos na makaranas ka ng masama? Para maipakita sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Dahil kung walang masamang espiritu, hindi natin makikita ang kapangyarihan ng kanyang mabuting espiritu. Dahil sa mga masasamang karanasan, nakikita natin kung paano maghimala, paano magmilagro ang Diyos. So the question is, do you trust God? Do you believe that God has a power over the bad things that are happening in your life? Maniwala ka, magtiwala ka, ang Diyos ay may magagawa sa iyong masama at hindi magandang karanasan at pinagdadaanan sa buhay. Nung po minsan, merong isang kwento tungkol po sa isang doktor na papunta sa isang isla. Siya po ay manggagamot ng mga tao. Siya po ay sumakay sa isang bangka para makapunta doon sa isla. Pero habang siya ay nakasakay doon sa bangka, nakakwentuhan po niya yung bangkero, itong matanda. Natanong niya, Manong, gaano po ba kalayo yung isla? Ilang kilometro? Nagkakamot po sa ulo itong matanda. Sabi, Dok, hindi ko po alam eh. Hindi po ako nakapag-aral. Ganun po ba? Wala po bang eskwelahan dito sa inyong isla? Pasensya na po, Dok. Wala po kaming eskwela. Hindi po ako nakapag-aral. Hindi po kayo marunong magbasa. Hindi po kayo marunong na mathematics, ng siyensya. Wala talaga kayong natutunan. Hindi kayo nag-aral. Pasensya na po, Dok. Sayang naman po, sabi ng doktor. Sayang po ang inyong buhay. Kung hindi po kayo marunong magbasa, kung hindi kayo marunong ng addition, na subtraction, sayang po. Bigla-bigla, habang papunta po sila doon sa isla, biglang nagkaroon ng bagyo. At ito pong bangka nila ay paunti-unting lumulubog, pumapasok ang tubig. At ito pong bangkero, sinabihan ng doktor, Dok, marunong po ba kayong lumangoy? Sumagot po ang doktor, Tay, hindi po. Pangalawang tanong po, sabi ng bangkero, marunong po ba kayong magdasal? Sumagot po ang doktor, Tay, hindi po ako naniniwala sa Diyos. At sumagot po ang bangkero, sabi niya, sayang po, sayang ang buhay niyo. Mga kapatid, isa lang ang makakapagligtas sa ating buhay. At yan ay ang ating makapangyarihan na Diyos. Sayang ang buhay natin. Kung wala tayong pananampalataya, masasayang ang buhay mo at matatalo ka sa pakikipaglaban sa kasamaan sa buhay na ito kung hindi ka nakalapit at nakapanig sa Panginoon. Kaya tayo po ay magdasal sa misang ito. Tayo na habang nabubuhay at makakaranas ng mga masasama, hindi man natin ito gusto, pero kaya natin mapuksa ito sa tulong ng Diyos. Amen? Kaya tayo ay magpasalamat sa kanyang pagmamahal, sa walang sawa niyang pagtulong sa atin, at minsan pa, ipahayag natin ang ating pananampalataya sa Kanya, ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaho, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, do'y magmumula, paririto at tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bawat Kristiyano ay kabahagi sa mapaglayang misyon ni Jesus. Ngunit araw-araw tayong nakakaranas ng hirap na lubusang tumulad kay Kristo. Halina't magsumamo tayo para sa buong bayan ng Diyos. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang buong simbahan ay manatiling bukas sa mensahe ng mga propeta bilang pagpapakita ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maging tapat ang mga propeta ngayon sa kanilang misyon. Sa kailan may huwag silang manamlay dahil sa di pagkakaunawaan at kakulangan ng agyat ng pagtugon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga inaalipin ng demonyo sa buhay ng pagkakasala at katiwalian na ay makatagpo ng pamayanang Katoliko ng tulong para sa kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Panginoong Diyos, habang diraranas namin ang hirap ng pagiging mga propeta sa salita at sa gawa, pakumbaba namin hinihiling ang tulong ng iyong biyaya. Nawa kami maging mga tapat na sugo ng Ebanghelyo at matatapang na saksi ng mga katotohanang pinapahayag namin. Sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay ngayon aming naihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawarin ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo, pinunla sa sangkatauhan ang Espiritu Santong unang aming bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw,
Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagintabating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubili na nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Alalahanin po natin ngayon at isipin ang ating mga kapatid na may sakit at kapansanan. Pinagdarasal natin ang mabilis silang kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit sila. Alawin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa nila ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo na ginagawa nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan mo at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panunubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo ay basbasan ngayon ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.